Ngayon sa ating mga pangunahing balita, dalawang bagong barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard malapit po sa Pangasinan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na-detect ng kanila pong dark vessel detection tool ang dalawang barko sa lugar. Nagpadala po ng aircraft ang PCG kahapon ng umaga at doon nila nakumpirma ang presensya po ng China Coast Guard vessels 3301 at 3104. Agad nilang niradyuhan ang mga ito pero hindi daw sumagot. Pinasunod na lang ng PCG sa lugar ang BRP Cabra at BRP Bagakay para itaboy ang dalawang barko ng China. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na dekada nang namamalagi sa Pilipinas ang ilan sa Chinese nationals na inaresto dahil sa umano'y pagiging spy. Ayon sa BI, 2002 pa raw nasa Pilipinas ang ilan sa naarestong Chinese at legal ang pamamalagi sa bansa bago nahuli. Hindi raw nahalata basta-basta ang tunay na pagkatao ng mga suspect dahil ilang taon nang naninirahan at nakapag-adjust sa pamumuhay dito kaya hindi basta-bastang paghihinala ang spy. Ang iba sa kanila may working visa pa at nagtatrabaho sa San Juan at Maynila. May ibang kasal na rin sa mga Pinay. Una nang sinabi ng National Security Council na matibay ang mga hawak nilang ebidensya laban sa mga pinaghihinala ang espiya. Samantala po naman humarap po sa mga batikang mamamahayag si Comelec Chairman George Garcia para po sa paghahanda sa 2025 midterm elections. Sa espesyal na programang The Grill nitong weekend kasama po ang News 5, Signal TV, Philippine Star at maging ang Business World at ang True FM. Isa nga po sa mga nakapag-usapan ay ang campaign ad sa TikTok na ipagbabawal na po ng Comelec. Kung pakiramdam naman daw po ng publiko na abusado na ang mga kandidato sa mga pangangampanya ngayon pa lamang, maaari rin daw magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Gate pa ni Garcia, wala pa kasing batas na nagbibigay po ng kapangyarihan sa Comelec bago ang campaign period. Nang matanong ho naman tungkol sa mga surveys na ginagamit umano na mind conditioning tool, nanindigan po si Garcia na legal ang mga ito sa ilalim po ng ilang mga kondisyon. Dapat i-reveal sino nagpa-commission. Paano kinuha yung mga survey, yung respondents? Paano pinili ang respondents? Paano nagcome up ng mga questions? At the same time, ano ang scientific method na inadapt o ginamit ng survey firm? So dapat i-reveal lahat yun. Kasi if not, we will be filing cases. Kasi nasa guidelines rules namin, violation of our rules or guidelines is an election offense. Yan po tinig ni Comelec Chairman George Garcia. Nasa 40 social media personalities ang imbitado bilang resource person sa idadaos na pagdinig sa Kamara. Kabilang dyan sina Banat Bay, Sasasot at dating presidential spokesperson Trixie Cruz Angeles. Inaasahan ding dadalo ang mga representative mula sa Google, Facebook at TikTok. Pangungunahan ni Laguna Representative Dan Fernandez ang unang pagdinig na gaganapin sa Martes. Layunin daw nitong imbestigahan ang pagkalat ng fake news at disinformation online. Hindi ba kasama dyan si Harry Roque? Ay! Samantala po naman sa ating pong lagay ng panahon, asahan daw po ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi po ng bansa ngayong unang linggo ng Pebrero. At ayon sa Pag-asa, wala pa hong namamataang low pressure area o anumang bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Pero ayon po naman sa Pag-asa, posibleng may mabuo raw na isang bagyo sa loob ng ngayong buwan. Posible po daw niyang lumapit sa silangang bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao o posible din pong lumayo at hindi na ho mag-landfall. Sa ngayon po'y patuloy po naghahatid ang Northeast Monsoon o hanging amihan ng malamig na klima at may tsansa ho ng mga pag-ulan, partikular po sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Region. Habang easterlies ho naman o mainit na hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko ang iiral sa Metro Manila, Mindanao at nalalabing bahagi po ng ating bansa.